Bakasyon, serye sa Japan, Day 1. Samahan nyo nga kami sa unang araw namin sa Japan. Pupunta kami sa Ginza kung saan makikita namin ang pinakamataas na Uniqlo sa buong mundo at makakita ng mga sports car. At dito rin, patitikman namin ang unang aming official na ramen sa Japan. At samahan nyo rin kami na magpicture at maglakad-lakad sa gilid ng Tokyo Tower. So ayun na nga. Mga 3 PM na nga ng hapon nung lumanding kami dito sa Narita Airport at una nga namin ginawa, inactivate ang aming mga eSIM. Nung makompleto na namin makuha ang aming mga bagahe, ayan, sinundan lang namin yung ano na yan, yung direction na yan na papunta sa train. Medyo alam na nga namin yung gagawin namin kasi nauna na naglanding sila Patek tsaka sila Katkat kanina, parang 2 oras na silang nauna sa amin yata or 1 oras, basta ganun. Tapos ang ginawa na lang nila, yung mga sinakyan nila tsaka yung mga ginawa nilang direction, vinidyo na lang nila tapos sinundan na lang namin yun. Habang nasa train nga kami, ayan si Savin na knockdown kasi parang gabi yata sa Canada ngayon kaya ayan, antok na antok siya. Then from Narita Airport nga pala papunta dun sa may Airbnb namin, aabotin ng mga 40 to 50 minutes kasi ang daming stop din may git 10 nung binilang namin Siguro ko walang stop, nandun na kami agad, pero dahil nga nakatrain kami pa stop kaya medyo umabot ng ganong katagal. Then paglabas nga ng aming train station, ayan, bumungad na ang aming mga tourist guide. Ayan ang KNB Travel and Tours, Cat and Ben's Travel and Tours. Ayan may mga pa-banner pa, ayan may pangalan daw dyan. Ayan hinahanap niya si Samantha. Ayan nauna na kasi sila dito Then maglalakad ka nga lang ng mga 5 to 10 minutes. At ayan, mapupunta ka na dun sa Airbnb namin, dun sa pag-i-stay namin. Then ayan nga pala yung Airbnb namin. Merong isang malaking room dyan na merong 6 na queen bed dahil nga 12 kami, so sakto naman. Tapos yung kitchen area, may mga utensils na rin, may paglutuan, lahat ng kailangan mo. Tapos hindi ko na na-video banda ron, merong 2 shower. 2 shower pero isa lang nga pala yung toilet. So yun lang naging doon, isang toilet. Pero okay naman dito sa Japan kasi kahit yung mga public toilet nila, ang lilinis, ang gaganda. May mga bidet pa, so ang ganda, wala namang pinagkaiba. So ayos lang. Nagawan naman ang paraan, ayos naman lahat. Then, after nga namin mag-unload ng gamit, nag-freshen up lang ng konti, tapos lumabas na kami agad kasi nga hindi pa kami nagdi-dinner. Yun, pumunta na kami sa train station dito. And then, ayun, nag-TikTok muna ng konti. Siyempre, napahawak mo ang beat. First time namin magkasama-sama dito sa Japan Kaya ayun. Then, mga 2 or 3 stations away lang, nandito na nga kami sa Ginza. Dito na lang muna kami magdi-dinner tsaka maglalakad-lakad ngayong gabi. Dahil nga galing pa kami sa biyahe at tsaka para makauwi rin kami na maaga mamaya, makapagpahinga. Dahil bukas sigurado marami-raming lakaran ang aming gagawin. Paglabas nga namin sa Ginza na station, ayan, bumungad agad sa amin yung napakagandang building ng Seiko. Ayan Seiko yan na mga relo ata binibenta sa loob yun pero hindi na kami nakapasok. Dahil nga gutom na kami tsaka oras na rin. Kaya ayun, habang naglalakad kami, ayan, nadaanan nga pala namin tong Uniqlo na store na to. Yan pala yung sabi nga nila Katkat, yan doon yung pinakamalaki na Uniqlo sa buong mundo. Yan 12 story siya na puro Uniqlo na damit. Then after ilang minutes na paglalakad, ayan, nakarating na rin kami sa aming kakainan. Ayan ramen Takahashi nga pala yung pangalan ng kakainan namin. Ganito pa nga pala kami nag-order dito. Pipindutin mo lang dyan kung ano yung order mo. Tapos magbabayad ka, tapos may lalabas na resibo. Tapos ang mangyayari nun, hihintayin mo lang yung turn mo. Kasi sa loob, ilan lang yung makakaupo, parang 10 lang yata. So parang hihintayin mo munang matapos yung ibang customer bago ka makapasok. After ilang minutes, sa wakas, ayan, turn na rin namin. Ayan nga yung aming in-order Tag-isa kami ni Sam ng ramen. Tsura pa lang, nakakagutom na. Mas lalo nung tinikman pa namin. Grabe, ibang-iba talaga yung lasa. Talagang masasabi mo na nasa Japan ka na. Hindi kagaya ng mga sa Winnipeg na lasang instant lang yung ramen. Ang masarap lang yata na nakainan ko na ramen na isa, yung sa may Banfed, dun may masarap na ramen din dun. Pero ito yung unang higop mo palang masasabi mo na ay grabe, ito pala yung authentic na ramen. Ito pala yung kinakain nila. Lalo na itong pinuntahan namin, maliit na maliit na store. Kumbaga parang hindi siya commercialized. Kaya talagang yung lasa niya talagang authentic na authentic. I didn't hear what? Why? You like the food? Yummy? How was it? So good. After nga namin kumain, habang naglalakad kami pauwi papunta sa may train station,
nadaanan namin ngayon yung mga naglabasan naman yung mga supercar. Ayun meron yung white na Lamborghini, tapos meron naman isa doon kulay yellow, tapos may dumaan din na McLaren, tapos may dumaan din na G-Wagon. Ayun talaga nagbobombahan sila. What do you do for a living? After namin sa Ginza, at dahil maaga pa nga, kaya napag-decide namin na pumunta naman dito. Mga ilang train station lang naman Ayan dyan banda, pupunta kami sa may Tokyo Tower. Dyan naman kami ngayon maglalakad-lakad tsaka magpipicture-picture. Tapos habang papunta kami doon, ayan, nakakita sila ng vending machine Siyempre, nagsilo-silo sila. Diba, alam nyo naman yung Japan, diba? Sikat sa mga, sa mga vending machine. Kaya ayan, tinry nila. Nakakatawa pa nga si Savin kasi yung mga barya nila, pinagkukuha nila Mga tito tsaka tita kasi ni Savin, sinanay si Savin papakis sila kay Savin, tapos bibigyan si Savin ng barya. Kaya ayan, na-addict siya sa mga coins, pambili daw niya ng mga toys niya niyan. Hindi yung... You want it? Okay. Magaling na. Masan ka? R&B. Hindi, KNB. KNB Tours? Oh, fall in line. One line lang, the one line. After mga ilang minutes na paglalakad, ayan, nakarating na rin kami sa Tokyo Tower. Inspired yan ng Eiffel Tower na ginaya ng Japan, na na-build noong 1958. Symbol kasi yan ng post-war rebirth. Yan yung nag-boom nung na sila, magmo-modernize ng Japan. Kaya sikat na sikat yan sa mga turista. Di na rin kami masyadong nagtagal sa Tokyo Tower, nagpicture-picture lang. Tapos, ayan, bumalik na ulit kami sa train para umuwi na sa aming Airbnb. Kasi oras na rin may oras lang ang train dito Kumbaga, parang hanggang 11:30 lang yata yung train dito. Tapos after nun, wala nang biyahe. So may stuck ka na doon. It's either mag-Uber ka or maglalakad ka. Pero mahal ang Uber yata tsaka taxi Bago nga pala kami umuwi sa aming Airbnb, ayan, duman muna kami dito sa may 7-Eleven. Mga 5 minutes walk lang yan kung saan kami nag-i-stay. Para pag nagutom kami mamayang gabi or pag nawahaw kami, meron kami mga snack, tsaka mga tubig, tsaka mga drinks. Yun lamang po for today. Bukas ulit. Bye! Whoa, whoa. Okay, I have to go. Okay, I have to go. How am I supposed to do this? I'm just recording. Whoa. Okay. Okay, get it, girl.